Minsan pa, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan. At aking akala may isa pang kanta. Ako'y nabigla, isa lamang ang solemn. Kaya pala maraming shinare si Kuya Dave kasi isa lang ang solemn. Nabitin ako doon, sa totoo lang. Sino yung nabitin? Doon, nakakabitin? Nakakabitin. Okay, tingnan natin kung may time pa tayo mamaya. Nabitin po tayo sa praise and worship. Pero salamat sa Panginoon na tayo nakaawit sa Kanya, nakapuri sa Kanyang dakilang pangalan. Praise God. Hallelujah. Okay, start natin. Hindi ko lang ito electric pa na. Ayun, so, nais ko po magpasalamat sa Panginoon sapagkat last Sunday, nagkaroon po tayo ng street evangelism. Pwede ba ipakita ate yung ano natin, yung mga picture? Nagkaroon po tayo street evangelism at buong Pladway. Kada grupo, apat yung block na handle nila. So, sa biyaya ng Panginoon, pinapangunahan po ng mga leader sa youth core at yung mga teacher natin sa Bible school or Bible class at syempre yung mga estudyante ng Bible class na sila nga po yung nakasama natin. Ayan. So, orientation muna with Kuya JB, then groupings, na makikita nyo. Then, 4:00, nag-start na kami mag-pray dito, magbabad. Then, ayan na. Ayan, mga nasyaran. Ayan o, group na natin, April. Yan. Yan, sila Kuya Francis. Kuya Dave, Kuya Corbin. Yan, ako lang mag-isa, walang sumama sa akin. Ayan, sila Ate Angelo, Carol, Lemark. Yan. Kuya PJ. At ito na po yung huli. Ayan, gabi na po talaga kami natapos, nakauwi, mga 8:00 na yata. So, yun na yung pinakahuli. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, no? Na nagbunga po ito ng kagalakan sa mga nag-share ng Word of God. Na yung iba sa kanila parang ilang years nang nag-stop sa pag-share ng Word of God dahil na-reject. Pero noong time na yun, pinakita ng Panginoon na, anak, sumunod ka lang sa akin. Magpapakita ko ng mga dakilang bagay sa'yo. Mind you guys, pagdating namin dito, kanya-kanyang kwento talaga. Marami nakakilala sa Panginoon. Masaya kami, paano pa kaya si Lord, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa bawat kaluluwang nakakilala sa Panginoon, libu-libong anghel po talaga yung nagkakagalak sa langit. Kaya, nung panahon na yun, nagkaroon talaga ng piyesta. Though, si Lord naman is eternal, no? Ayun, salamat sa Panginoon. At yun yung something na hindi natin titigilan. Itutuloy-tuloy natin yan, no? Ayun, kaya salamat din sa Panginoon, may nakikita ko na yung mga na-follow up, mga nasyaran, may mga nakapunta rin naman dito, at least for sa mga na-follow up, no? Papuri sa Panginoon. Pero tuloy-tuloy po yung pag-share natin sa kanila. Hindi natin gagawin na nasyaran lang natin sila, tapos papabayaan na. Kasi yung responsibility natin, i-guide sila hanggang sa lumalim sila sa pananampalataya. Especially yung mga nag-decide na sumunod sa Panginoon. No? Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, nawa sa pag-aaral natin ng kanyang salita, makilala pa po natin siya. At buksan po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng kanyang salita. Sapagkat sa oras na to, meron po tayong mapapakinggan ng mga babala. Yan. Asawa ni... Joke lang. Luman-luma na. Okay. Kasi ang tema po natin this month ay Beware November. Last Sunday, pinag-usapan natin yung mga paghahanda na kailangan natin gawin sa pagbabalik ni Jesus. Babalik po ba si Jesus? Amen. Siya'y tiyak na babalik at hindi yun madedelay. Sa biyaya lang niya, ine-extend niya lang yung panahon upang lahat ng tao makakilala, makapakinig pa ng kanyang salita. Pero hindi porket na-delay siya, hindi na siya darating. I mean, porket hindi pa siya dumarating, delay na siya. No, part lang yun ng kanyang mabuting kalooban. Pag-aralan po natin sa oras na to, yung babala sa ating henerasyon. At sa ating pag-aaral, tayo po'y tumayo at makibukas sa
Aklat ng sulat sa mga taga-Hebreo, chapter 10, verse 35 hanggang 39. Ayan, pasulat na lang ng verse ate sa ano, no? May edit din yata yung nabigay kong access. Yan. Sa New Testament po yan makikita. New Testament, medyo bandang dulo po yan, Hebreo. Bago Santiago, after ng, I believe, Timoteo. Hindi, Pilimon. Okay, Pilimon. Titus, Pilimon. Okay. So sabi po rito, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. Okay? Sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Amen po ba? Amen. Tayo po'y dumulog sa panalangin sa Panginoon. Aming Diyos, marami pong salamat na minsan pa kami po'y nagkasama-sama upang palakasin po ang aming sarili sa pakikinig ng iyong salita, upang sambahin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, upang kilalanin ka pa, upang maranasan ang iyong banal na spirito, upang maranasan ang pag-ibig ng mga kapatid. Sa oras na ito, Panginoon, we sanctify ourselves, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, nakikita ang pangkasalanan sa aming puso't isipan, nagpapalinis po kami sa iyo, O Diyos. Hindi po namin pinapahintulutan, hinahayaan yung anumang distractions na nakawin, Panginoon, yung mensahe nais mo pong sabihin sa umagang ito. Hinihingi ko po sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw, Panginoon, ang kumilos, ikaw, Panginoon, ang mangusap. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakapo po ang bawat isa. Ayun, praise God. Sa ating pag-aaral, 4 na bagay. Babala sa pagsawalang bahala ng kaligtasan, babala sa kawalan ng pananampalataya, babala sa pagtalikod sa pananampalataya, at babala sa pagpapatuloy sa pagkakasala. Ako po'y lubos na namamangha na nangingilabot sa mensahe na dala na pinapasabi ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon ko lang po na submerge yung sarili ko sa aklat ng Hebreo. Ito po pala ay puno ng babala. Ito po pala ay puno ng babala, no? Na napakabigat po. Napakabigat po para sa ating mga Kristiyano. Napakatindi lang po talaga. So, babala sa pagsawalang bahala ng kaligtasan. By the way, ito pong Hebreo ay sinulat ni Pablo, pero kino-contest pa kung si Pablo nga talaga yung nagsulat. Excuse me. Kino-contest pa yan kung si Pablo ba talaga yung nagsulat niyan. Pero sa pagbabasa ko, nakita ko talaga yung mga senyales na si Pablo nga yung nagsulat nito. No? At ito ay sulat para sa mga Hebreo na naging Kristiyano. Pag sinabi Hebreo, mula sa lahi ni Heber, or sa mas madaling salita, mga Israelita. Ang language nila, mga Hebreo sila. So, ang relihiyon nila ay relihiyon ng kanilang mga magulang na Judaismo. So, marami sa panahon ng Panginoong Hesus na yung mga Hudyo nag-convert sa Kristyanismo. At dahil doon, pine-persecute sila. Mas dumami yon, of course, sa panahon ng mga apostol, sa panahon nila Pablo, at isa na nga doon sa pinakamasugid, si Pablo. So, ang kausap dito ay yung mga masugid sa relihiyon ng Hudyo na naging Kristiyano. Pero sa kanilang pagpapatuloy, parang naiisip nila mukhang mas okay yung relihiyon ng aming mga magulang. To the point na naiisip nila na kaya sa aklat na to pinakita na si Jesus ay higit sa anghel, mga anghel. Si Jesus ay higit sa kay Moises, no? Si Jesus ay yung katuparan ng prophecy, na si Jesus ay yung kabuuan ng darating, no? Ibig sabihin,
yung nakasanayan nila dun sa Old Testament na nag-aalay ng mga tupa, merong mga templo, etc. Ano lang yun? Imahe lang yun ng darating. Kasi yung darating is si Jesus, inalay niya yung buhay niya kagaya ng isang tupa. No? Na kinatay para ihandog. So, sa aklat na to, punong-puno siya ng babala at sa ating pag-aaralan ngayong buwan na Beware November. Kaya, buksan po nawa natin yung puso natin na tanggapin yung mensahe ng Panginoon. Buksan natin yung isipan, yung ating paningin at ang ating pandinig na tanggapin yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Samahan nawa niya tayo. Sa ating unang pag-aaralan, pagsasawalang bahala sa dakilang kaligtasan. So, ibig sabihin nito is trifling or belittling. Pag sinabing belittling or trifling, threefold. No, threefold, pag threefold is F. Ibig sabihin, sinasawalang bahala, minamaliit lang. May mga tao na minamaliit lang yung kaligtasan. At dito sa Hebreo chapter 2 verse 3, kung gayon, papaano tayo makakatakas kung pinapabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita patungkol dito. Ano yung dito? Kaligtasan. Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita tungkol sa kaligtasang ito at pinagtibay ito sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Sino yung nagpatibay nito? Una, yung mga propeta. Pangalawa, yung mga apostol. Pinapabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan. Sa English, sabi rito, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Pag sinasantabi natin yung dakilang kaligtasan, winawalang bahala natin, pag napakinggan na naman natin, lumalabas na sa ating isipan. Napakatindi po ng warning tungkol sa pagsasawalang bahala ng kaligtasan. Bakit? Unang dahilan, dahil dakila po ang kapahayagan ng kaligtasan. Dakila po ang kapahayagan ng kaligtasan. Sa Hebreo chapter 12, verse 25, sabi rito, see that you do not refuse him who speaks. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumatangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo itatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Huwag po tayong tatanggi sa napapakinggan natin, especially pag Diyos ang nagsalita. Kahapon po, galing po ako sa seminar ng BIR, DTI, SEC. So yung nagsalita ng mga student ng FEU College of Law. And meron din silang kasama doon mga attorney. So yung mga nagsasalitang yon, person of authority na sila. Na ang sinasabi ron, na nagulat nga ako, na pag nag-register ka ng DTI mo, after 30 days, dapat i-register mo na rin sa BIR. Kung hindi, may penalty ka. Sabi nila, ganun daw talaga. So, ayun. Marami yung kakilala na ano sila, nagkakaroon sila ng audit ng BIR. Ang laki ng tax na sinisingil sa kanila, meron pa mga negosyo na pinapasarado. So yung mga nagsasalitang yon, mga tao lang sila pero meron silang authority. Dapat makinig sa kanila. Paano pa po kaya kung ang nagsalita ay Diyos? Which is, ang salita po na ito ng kaligtasan, plano ng Diyos. No? Hindi lang siya small thing. Ito'y plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, gamit ang kanyang eternal knowledge, gamit ang kanyang eternal power, pinangyari niya sa panahon natin ngayon. Ito'y dakilang kaligtasan. Na planado na mula pa nung una, sabi nga sa Ephesians, si Jesus ay namatay na. Hindi pa na itatatag ang sanlibutan. Bago pa ang foundations ng sanlibutan. Ibig sabihin, in the mind of God, in the eternal mind of God, His Son, His begotten Son was slain. Pinatay na si Jesus. Because ang Diyos ay outside the time. So, planado na. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, a-unfold sa atin yung dakilang plano. At ang salvation na to, sobrang dakila ng salvation na to, napakarami pong nagdanak ng dugo. Nagbubo ng dugo para makarating sa atin ang dakilang salvation na ito. Dakila ang kapahayagan ng kaligtasan. Kaya hindi siya something na minamaliit. Part siya ng dakilang plan ng Panginoon. Ang dakilang kaligtasang ito ay kinakapanabikan ng mga propeta at anghel ng Diyos. Punta tayo sa slide. No? Tingnan natin yung slide. Yun yung second sub-point natin.
ang dakilang kaligtasang ito ay kinakapanabikan ng mga propeta at anghel ng Diyos. 1 Peter chapter 10, verse 12. Sabi rito, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan na ito. Hindi pa nila alam na ang Diyos ay magkakatawang tao. Agree ba kayo? Amen? Wala pa silang idea. Kaya sa Lucas, sabi ng anghel, meron akong dalang magandang balita na magdadala ng kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak sa oras na to, ang Misaya, ang inyong tagapagligtas. Yun yung good news. Kasi ibig yung mga anghel, namamangha kung paano ang gagawin ng Diyos ang pagliligtas yung pala, yung dakilang Diyos. Walang kasalanan, walang kapintasan, magkakatawang tao para tubusin ang kasalanan ng mga tao. E nung nagkasala raw yung mga anghel, hindi raw nagkatawang anghel si Jesus. Kaya namangha sila na yun yung extent ng love ng Diyos. Tingnan nga natin hanggang 12. 1 Peter, sige, 12 na yon? Okay. Ayun, verse 10. Hindi ko pa kasi naano yung verse 10. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sila yung nag-aral, sila yung nag-usisa, sila yung nag-fasting, sila yung nag-pray para ma-reveal ng Diyos yung pagpapala na nakalaan para sa atin. Ano yung pagpapala? Yung salvation na nakalaan para sa atin. Sinuro nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito, ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Mga mahal ko kapatid, dahil sa dakilang kaligtasang ito, marami nagsakripisyo. At ang dakilang kaligtasang ito ay kinakapanabikan na malaman, makita ng mga propeta at even ng mga anghel ng Diyos. Meron pa nga sa Lucas na may dalawa dong propeta, si Ana at si Simeon. Nung nakita nila si Jesus, hinawakan niya sa kanilang kamay. Sabi, ngayon pwede na akong mamatay. Kasi itong propetang to, pinahayag sa kanya ng Panginoon na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Niligtas na ba ng Diyos ang mundo ng panahon na yun? Hindi pa. Hindi pa namamatay ang Panginoong Hesus ng panahon na yun. Pero nung pinanganak na si Jesus, yun na yung mismong salvation para sa kanya. Kaya hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang Mesiyas nung panahon na yun. Kaya sabi niya, handa na akong mamatay. This great of a salvation na kinakapanabikan ng napakaraming nauna sa atin, binabaliwala sa panahon ngayon. Sinasantabi sa panahon ngayon, kinikibit balikat sa panahon ngayon, sinusyo sa panahon ngayon. Alam niyo, mga mahal ko kapatid, sa pag-share namin sa mga ibang tao, lalo namin nakita yung halaga ng salvation. Sapagkat, bagamanat, may mga tao na hindi nila kailangan yung salvation, sinasantabi nila, sinusyo nila, tinatanggihan nila, may mga taong nananabik, kailangan ang salvation. Nanginginig sila na kailangan nila ang Diyos. Sila ay nananabik sa Diyos. Nakita namin yung mga bagay na yan. Na yung mga tao tinuturing nila, ito, para sa mga Islam, sinasabi nila, kamangmangan na ang Diyos magkatawang tao tas mamatay para sa tao. Para sa kanila po, isa yung kamangmangan. Para po sa kanila, wala yun sa logic ng Diyos. Ang Diyos hindi magkakatawang tao. Especially, ang Diyos hindi mamamatay para sa tao. Kaya para sa kanila hanggang ngayon si Jesus, tao lang, propeta si Jesus. Para sa kanila, mahal na mahal nila si Jesus. Sa totoo nga, pag sinasabi yung pangalan na Jesus, peace be upon Him. Ganun lagi. Isa, peace be upon Him. Ganun lagi sila. Para sa kanila, mahal na mahal nila si Jesus. Sabi nila, nagpipray sila 3 times a day. Pero sa kanilang
sa kanilang pananaw, wala sa logic, kamangmangan, yung plano ng Diyos na ang Diyos magkakatawang tao para tubusin ang kasalanan ng tao. It's fine, it's okay. Pero, hindi po natin dapat i-boil down, i-water down ang kaligtasan. Kailangan natin siyang bigyan ng lubos na pagpapahalaga. Kung ang kapahayagan ng mga anghel, ng mga propeta ay may kapangyarihan, sa third subpoint tayo, kung ang kapahayagan ng mga anghel ay may kapangyarihan, pagka may nakitang anghel, lahat ng nakakita sa anghel nanginginig. Kala nila mamamatay na sila. Yun po talaga yung pakiramdam. Dahil sabi nga nila, yung anghel daw, ang itsura, maraming mata, maraming pakpak. Matatakot ka talaga. No, pero sabihin ng anghel, huwag ka matakot, kapayapaan ay sumaiyo. Pag may pinahayagang anghel, kailangan mong sundin. Matatandaan natin yung kay Lot at sa asawa ni Lot. Sabi ng anghel ng Panginoon, umalis na kayo rito, gugunawin na itong Sodom at Gomora. Umalis na kayo rito, gugunawin yung Sodom at Gomora. Hindi po, yung ano ko pa, yung ano ba to? Yung asawa ng anak mo, anong tawag doon? Yung asawa ng anak ko, ano pa, nandito pa, late pa sila. Hanggang lumabas na sila, ano na, madaling araw na. Ano nangyari doon sa asawa ni Lot? Lumingon pa siya eh. Naging haliging asin. Pag anghel na nagpahayag, may kapangyarihan yan, may authority yan. Higit po ang kapahayagan ng Panginoon. Amen po ba? Higit po ang kapahayagan ng Panginoon. Sa Hebreo chapter 2 verse 2 to 3, ang mensaheng, sa 3 tayo. Gayun din naman, sige, 2 muna tayo, 2. Ang mensaheng pinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Kagaya nga ng asawa ni Lot, naging haliging asin dahil hindi nakinig. No? Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung di natin papahalaga ng napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang una nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Kung may authority ang salita ng mga anghel, ng mga propeta, higit po ang authority ng sinalita ng Diyos. Do not receive God's grace in vain. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 2. Ano ibig sabihin nito? Yung biyaya, yung dakilang biyaya ng Panginoon, huwag po natin tatanggapin ng walang halaga. Do not receive God's grace in vain. Pag sinabing vain is wala lang. Ibig sabihin ng vain. Vanity. Walang halaga. Tingnan natin sa verse natin. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. Sabi rito, mga kapatid, habang nagtitingin tayo rito, meron naman tayong verse. Mas okay buklatin nyo. Then, kung dala nyo yung sarili yung Bible, pwede nyo i-highlight. Yan yung magandang practice niya, no? Para pagka nabisita nyo ulit, mareremind kayo. So sabi rito, yamang kami, magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Ano tong kagandahang loob na to? This is the grace. The great salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin ito tanggapin ng walang kabuluhan. Sapagkat karamihan ng tumanggap sa salvation na ito, tinanggap ito ng walang kabuluhan. Amen? Totoo. Ilan na po yung pinag-pray natin, sumabay sa panalangin. Dineclare nila sa kanilang bibig na si Jesus ay Panginoon, pero sa puso pala nila hindi sila naniniwala ng buo. Paano po tanggapin ang salvation, ang great salvation in vain? Paano po? Maniwala ka lang sa isip mo, pero huwag ka maniwala sa puso mo. Tinatanggap mo na siya in vain. Maniwala ka lang sa bibig mo, pero huwag ka maniwala sa puso mo, tinatanggap mo na siya in vain. O kaya maniwala ka sa puso mo, pero ikukulong mo lang siya sa puso mo, tinatanggap mo na siya in vain. Sa halip, ang mga tunay na tumanggap ng biyayang ito ng Panginoon, ito na yung nagiging bagong buhay nila. Ito na yung nagiging buong buhay nila. Sa Matthew chapter 7, verse 6, meron ditong isang talinghaga na
inaalam ko dati kung ano nga ba yung ibig sabihin. Pero na-reveal sa akin ng Panginoon kung ano nga ibig sabihin nito at gusto ko sa inyong i-share. Sabi rito, huwag niyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan or saktan at sakmalin nila. Huwag ninyong iahagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Huwag po natin tanggapin ang salvation ng walang halaga. Yung mahalagang bagay dito, yung banal na bagay dito, ito po yung kaligtasan. Amen? Para sa mga tao na tumatanggap ng kaligtasan at hindi ito pinapahalagahan, kagaya sila ng, sorry for the word, kagaya ng aso, na hindi alam yung halaga ng isang bagay. Kagaya sila ng baboy na hindi alam yung halaga ng isang bagay. Kagaya ng isang, halimbawa, isang unggoy. Ang unggoy, pakitaan mo ng 1,000 o saging. Sa tingin nyo, anong kukuhain ng unggoy? Saging. Pero kung alam niya lang na ilang saging yung mabibili niya sa 1,000, baka sana pinili niya yung 1,000. Ganun din po mga mahal ko kapatid. Kung tinuturing natin ang kaligtasan na walang halaga, minamaliit natin yung mismong ginawa ng Panginoong Hesus. Ano pa po kaya yung makakapagligtas sa atin? Ito pong kaligtasan pong ito ang pinambayad, dugo ng Panginoong Hesus. Ang pinambayad, dugo ng mga propeta, ng mga apostol. We are built sa mga dugo nila, kaya tayo nakakilala ngayon. We are built sa mga sakripisyo nila. Kaya kung ating mamaliitin ang dakilang salvation na ito para na nating minaliit si Jesus. Namatay ka para sa kasalanan? Okay. Matuwid ako. Hindi ako makasalanan. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya mga mahal ko kapatid, ito po ang panawagan sa oras na ito. Na ituring po natin na napakahalaga ang salvation na ito. Next slide. If we triple, pag triple, parang tina-times 3, no? Pero ibig sabihin ng triple, minamaliit. If we triple, the salvation so great, how do we think we can escape the wrath of God? Hallelujah. Kung ating minamaliit ang dakilang salvation na ito, naghirap ang Panginoong Hesus, nagbubo ng dugo ang Panginoong Hesus, sa tingin nyo, papalampasin to ng kanyang ama? Hindi ito papalampasin ng kanyang ama. Uubusin niya yung kanyang poot sa mga taong nagmamaliit sa dakilang kaligtasan na kanyang ginawa. Uubusin ng Diyos Ama ang kanyang poot sa mga tao na minamaliit yung sakripisyo ng Panginoong Hesus. Sa Hebreo chapter 10 verse 31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay na makapangyarihang Diyos. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay na makapangyarihang Diyos. Punta po tayo sa ating next slide. Kawalan ng pananampalataya or unbelief. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag kayong magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Unbelief. Unbelief is the sin that will not be forgiven. Ito yung paulit-ulit na nagpakita ang Panginoong Hesus ng mga himala, ang Diyos ng kadakilaan niya, pero ikaw di ka pa rin naniniwala. Higit pa ito, mga mahal ko kapatid, sa pagiging skeptic. Pag sinasabing skeptic, ikaw yung maraming tanong. Actually, sa 1 John, ini-encourage yung pagsusuri. Sinasabi nila na, test the spirits, discern the spirits. Tignan mo kung ito ay espiritu ni Kristo. Kung ito ay naaayon sa Word of God. Ini-encourage ang pagiging skeptic. Pero ang unbelief, pag ikaw ay may unbelief, wala nang makakapagligtas sa iyo. Sapagkat ang kawalan ng pananampalataya ay ang kasalanan na hindi napapatawad. Ang tawag po rito ay blasphemy,
pamumusong. Sa Mateo chapter 12, verse 31 to 32, mapapatawad ang kasalanan. Ayan, sinasabi sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan, paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino man magsalita labas sa anak ng tao patatawarin, ngunit sino man magsalita labas sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahon man na darating. Anong kasalanan ito? Yung hindi napapatawad na kasalanan. Punta tayo sa ating slide. Ang kasalanan ito na hindi napapatawad ay ang kasalanan ng unbelief. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid na huwag po tayong magkaroon ng ganito sa ating puso. Sapagkat pag meron kang unbelief sa iyong puso, yung puso mo matigas na. Yung puso mo hindi na makakaramdam. Nagiging heat resistant ka na. Pusong bato ka na, hindi na tumitibok uli yung puso mo. Mag-ingat po tayo. Ito po ang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Ang halimbawa po nito ay si Paraon. Unahin natin yung sino. Paraon committed this sin on his heart. Sa Exodus chapter 7 verse 13, sabi rito, pinagmatigas ni Yahweh ang kanyang puso. Nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Sa ibang salin po, and Yahweh hardened his heart. Pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. So iniisip ko, yung skeptic mind ko, sabi, bakit kaya pinatigas ni Lord yung puso ni Paraon? Paano siya makakapagbalik loob kung pinatigas yung puso niya? Yun pala, humantong na siya sa sukdulan ng kanyang unbelief. Kasi previously, ang daming pinakita na himala. Nandyan yung tungkod, naging ahas. At yung ahas ng mga witchcraft, yung mga witch niya, and mga magicians, kinain. Nandyan naging pula yung dagat. Nandyan yung dumami yung locust. Nagkaroon ng mga lato-lato, hindi, ng mga kokak. Pares kasi maingay eh, hindi ka talaga makakatulog eh, no? Parang may mga, diba? Tok, 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 tok. Nagkaroon na, hanggang sa mamatay yung kanyang panganay. Kala niya, nagbalik loob na siya sa Diyos nung time na yun. Sige, makakalaya na kayo. Sabi niya. Pero pagkaalis, no? Pinasundan. So yung puso ni Paraon, nagmatigas na dahil sa unbelief. Humantong na siya sa sukdulan ng kawalan ng pananampalataya. Israelites in exile or in desert, no, fell on this sin. Hindi pala in exile kasi nasa ilang to, no? Hebreo 3 verse 16 to 19. Sino nagmagsiklaban sa Diyos na kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat ng nilabas ni Moises mula sa Ehipto? Itong mga Israelita na to, nakita nila yung lahat ng himala ng Panginoon. Tuwing tanghali, meron silang silong na ulap. No? Meron silang kumukover sa kanila, kaya hindi sobrang init sa desert ng time nila. Sa gabi naman, merong haliging apoy para hindi makakapasok yung mga wild animals. No? At sa end ng journey nila, hindi na pudpud yung kanilang sandalyas, hindi na luma yung kanilang damit. May pagkain sila, mana, meron silang pugo. Lahat ng provision binigay ng Panginoon, na-amaze ako. As if umistop yung time, nung time na yon. Pero 40 days sila nagpaikot-ikot sa ilang. Pero kahit na ganun, yung puso nila nagmatigas pa rin, unbelief pa rin. Nakita nila yung lahat ng tanda na ginawa ng Panginoon, pero ang puso pa rin nila hindi pa rin nanampalataya. Ang Diyos nagsalita na sa pamagitan ni Moises, kahit sila narinig na rin ang tinig ng Panginoon. Nung nakipag-usap si Yahweh kay Moises sa bundok ng Hebron, nasunog yung bundok. Itim yung bundok nung time na yon. Walang pwedeng lumapit. Lumindol. Kilala nila ang Panginoon, pero nag-commit pa rin sila ng unbelief. Anong ginawa nila? Pag meron ng unbelief, nagkakaroon na ng reklamo. Ang dami nilang reklamo kay Moises. Buti pa sa Buti pa sa Ehipto. May may sibuyas, may karne, ganito, ganyan. Naaalala nila yung dati nilang buhay. Na pag may unbelief ka, hindi ka na nagtitiwala sa plano ng Diyos sa iyo. Pag nahihirapan ka na. Pag may unbelief ka na, gusto mo nang bumalik sa dati mong pamumuhay. Pagka ang Diyos nagpakita po sa inyo ng dakilang bagay sa buhay nyo, pinagaling ka sa karamdaman, tinugon ang iyong panalangin, nangusap sa iyo, naranasan mo ang kanyang banal na spirito, wag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your heart.
Sa Hebreo chapter 3 verse 15, sabi rito, pagka narinig nyo ang tinig ng Panginoon, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad nung kayo'y maghimagsik sa Diyos. Pag narinig nyo ang tinig ng Panginoon, pag narinig nyo ang pagkatawag ng Panginoon, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Huwag niyong i-prioritize ang inyong sarili na, Panginoon, nahihiya po ako. Panginoon, ang sasabihin nila pag bumalik ako? Hindi ka committed sa mga tao, committed ka sa Diyos. Hindi ka mag-a-account sa mga tao, mag-a-account ka sa Diyos sa huling panahon. Sapagkat minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos, paghuhukom. Tatayo ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka tatayo sa harapan ni pastor. Hindi ka tatayo sa harapan ng taong nakasakit sa'yo. Hindi ka haharap sa harap ng taong nasaktan mo. Sa halip, haharap ka sa Diyos. Kaya wala kang kailangang pagbalikan or pakinggan, kundi ang Diyos lamang. Punta tayo sa next slide. Unbelief is a deadly sin that hardens our heart. Ang lahat ng unbelief, nagbubunga po ito sa disobedience. No? May kodigo ako, nabura. Hindi ako Okay. Unbelief is a deadly sin that hardens our heart. Wag po tayong magmatigas sa Panginoon, especially pag naranasan natin yung kanyang kabutihan. If the way to salvation is by believing, then the way to damnation is unbelief. No? If the way to salvation is by believing Jesus, John 3:16, di ba? Ngunit, ano ba to? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Sa salibutan, kaya niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya, believe, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So para sa mga hindi nananampalataya, sa mga nangmamaliit sa dakilang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, that is the shortest way to damnation, sa kapahamakan. Dahil lahat po tayo karapat-dapat sa kapahamakan. Ang tanging exit lang po natin, patungo sa kaligtasan ay manampalataya sa finished work ni Jesus. Ituring na mahalaga yung salvation. Yan po ang ikalawang warning sa atin, mga mahal kong kapatid. Sige, tingin tayo sa next. Kawalan ng pananampalataya. May next slide pa pala. Okay lang, basahin natin. Ready? Read. The time to believe is right now. So, iwanan natin yung ating unbelief. Talikuran na natin yung ating pagkakasala at mag-umpisang buong puso na sumunod sa Diyos. Sapagkat matapos nating matikman yung kabutihan ng Diyos, tapos tayo ay wala pa ring pananampalataya sa Kanya, wala na pong matitira. Wala na pong nakareserve na kaligtasan para sa atin. Wala na pong Jesus na magkakatawang tao muli para tubusin tayo sa kasalanan ng unbelief. Malinaw po ang ating pag-uusap, mga mahal ko kapatid. Kaya ang naumpisahan mo, ipagpatuloy mo. Tapos na po ang panahon ng pagmamatigas ng ating puso. Ngayon, ang kailangan natin gawin, manampalataya sa sinasabi ng Panginoon. Hanapin siya habang siya'y matatagpuan. Manalangin sa Kanya habang siya'y malapit pa. Sapagkat darating ang panahon na hindi mo na siya matatagpuan. Baliktarin mo man ang Bible, wala na. Oh, pinag-uusapan natin, Beware November, di ba? Last days, last things, rapture. Baliktarin mo man ang Bible, pumunta ka man sa church, sumamba ka. Wala na. Or, nagalaw ko. Sorry. Ayun. Or, pagka namatay ka na,
ganito, Pastor, hahabol ako. Pag namatay ako, magpapatawag ako ng Santo Papa, papadasal ako. Magkano bayad nun? Iyaano mo, galing Vatican. Pero at least, di ba, tataas yung Chris mo na mula sa purgatorio, umangat ka. Hindi, papatawag ko talaga lahat. Yung mga magpipray para sa amin. No? Kailangan marami magpipray para umangat. Ibig ko sabihin, mahal kong kapatid, pagkapatay na, wala nang... Tapos na yon. Ang panahon ng pananampalataya, the time to believe is now. Huwag natin sayangin yung panahon natin, yung buhay natin sa unbelief. Ayan. Malinaw po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ito po ay mga babala na kailangan nating gawin isa puso. Una, yung kaligtasan. Minamaliit mo ba yung kaligtasan? Huwag mo nang maliitin ang kaligtasan. Umpisahan mong bigyan ng lubos na halaga ang kaligtasan. Kung paano ito tinitignan ng Diyos na sobrang halaga. Tinitreasure nila ito. Kaya mga kapatid, kung alam mo yung halaga ng kaligtasan, napakadaling mag-share. Amen? Alam mo na hindi ko to i-share sa'yo para makinabang ako sa'yo. Kasi iniisip ng iba, pagka may share ka sa kanila, papakinabangan ka nila. Papakinabangan mo sila. Sa halip, sineshare mo to sa kanila, gusto man nila o hindi, wala kang pakialam. For example, merong video nung kasikatan ni Ed Sheeran, naggawa sila ng parang social experiment. Yung social experiment na to, nasa isang kwarto si Ed Sheeran, sobrang kasikatan niya talaga to. Tapos magbabayad ka lang ng parang, di ko alam kung $1 or cents lang, para mapanood mo siya ng harapan for 30 seconds or 1 minute. So, ang daming tao, nilampasan lang, hindi ako naniniwala dyan, fake yan, etc. Ed Sheeran, mapupunta rito, etc., etc. Hanggang sa may mga ibang naniwala, na-amaze sila. No? So, yung nag-share is confident mag-share kasi alam niya na yung what he have is the real thing. The same is true. We know, confident tayo mag-share sapagat yung meron tayo is dakilang kaligtasan. Kaya tayo confident mag-share. Next is yung kawalan ng pananampalataya or unbelief. Para sa mga napapahamak, yung mensahe ng salvation ay kamangmangan. And it's fine for them. Pero ipag-pray natin sila para sila rin ay lumambot yung kanilang mga puso. So next, pagtalikod sa pananampalataya or apostasy. Apostasy. Pag sinabing apostasy, hindi lang siya backsliding. Sa Bible, mga kapatid, merong backsliding eh. Yung mga nag-backslide, nakakabalik sila. No? Pero apostasy, mahirap makabalik. Ano ibig sabihin po ng apostasy? Ang apostasy is renouncing your faith. Denouncing, the better term siguro, ang tamang term. Denounce. Denounce mo na yung faith mo. Pinapabulaanan mo na yung una mong pinaniwalaan. Kunyari, Kristiyano ako, pastor ako, pero ngayon hindi na ako Kristiyano, hindi na ako pastor. Yun yan. Si Jesus, Son of God, hindi na ako naniniwala dyan. Yun yung ibig sabihin nun. Na, kunyari, Kristiyano ka, tapos ngayon, magmumuslim na ako para 5 asawa. O, hindi ko gagawin yun. Para, ang sama ng tingin ng isa. Mukhang may sermon na ako mamaya. Joke lang. Yun yung apostasy. Yung pananampalataya na pinaniwalaan mo, tatalikuran mo na siya. Apostasy. Para sa mga tumatalikod sa pananampalataya, napakalaking parusa nito. Doble yung parusa sa mga gumagawa nito pagdating ng panahon na yun. Sapagkat itong mga taong to, mga apostate, mga taong tumalikod, nanampalataya na sila dati. Naglingkod na sila dati. Nag-proclaim na sila dati. Kinalaban na nila si Satanas dati, pero tumalikod sila. No? Apostasy. Sige, basahin nga natin sa Mateo chapter 6, verse 6. Kapag sila'y tumalikod,
pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipapako sa krus at ilalantad sa kahiyan ng anak ng Diyos. Read nga natin yung upper na chapter para makita natin kung ano yung malasap ang lahat ng ito. Ano yung malalasap nila. Sige, sa verse 4, tingnan natin. Ayan. Naliwanagan. Ito, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu. Have become partakers of the Holy Spirit. Maraming discussion tungkol dito. Sinasabi ng iba, especially sa mga Reformed, sa mga Baptist, na itong mga to, hindi talaga sila totoong tumanggap. Pero marinaw dito eh. Sa English kasi is partakers of the Holy Spirit. Sa mga mas maunang verse sa Hebreo, merong partakers of gift. So, ibig sabihin ng partakers, totoo po silang nakatanggap. Nalasap na nila yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay, nalasap na rin na kabutihan ng salita ng Diyos, nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. May kinuwento si Pastor Tom, may pinag-pray sila, patay na buhay. Patay na buhay Gumaling sa malalang karamdaman. Nangako maglilingkod pero hindi naman naglingkod. Ito yung mga taong yun. Nakaranas sila nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila tumalikod pagkatapos malasapan lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at nilalantad ang kahiyan ng Diyos. Ito po ibig sabihin ng apostasy. Tinalikuran nila. Matapos nilang makita yung liwanag, bumaling ulit sila sa kadiliman. As pinakita nilang liwanag ay kadiliman rin lamang. Dapat po malaman natin mga mahal ko kapatid na ang kabutihan ng Diyos shall lead us to repentance. Hindi yung kabutihan niya ay makakapagpaumay sa atin. Sa Romans chapter 2 verse 4, tingnan natin. Sabi rito, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Dapat yung nalasap mong kabutihan, yung nalasap mong kapangyarihan, yung naranasan mong kapangyarihan ng Espiritu Santo, mag-lead sa iyo sa pagsisisi. Mag-lead sa iyo sa pagsunod sa Diyos, hindi sa pagtalikod. God showers rain and light to both just and unjust. Sa Mateo chapter 5 verse 4, mabuti man o masama man, pinaparanas ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Ito yung general goodness of God. No? Matthew 5:4 pala yun. So, tingnan natin sa oo nga, mapapalad pala kasi ko to madaling araw ko to tinapos Hindi ko siya So, hindi, mga pinagpalayan sabi dyan, hinaya ng Panginoon na dumalo yung ulan at araw maging sa mabuti o masama. Pero, malalaman mo kung sino ang sa Kanya by their fruits. You will know them by their fruits. Kung ano man yung tumubo sa nadiligan, na arawan, kung ano yung tumubo, yun siya. At kadalasan ito, nahahayag to sa huling panahon. Tingnan natin sa sa Mateo 7, 15 to 20. Yan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang tupangunit sa to'y mabangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Okay, yon. And buksan din natin sa Hebreo chapter 6. Ulit. Sa bandang baba na part niyan. Verse 7 hanggang 8. Yan, ito.
Subalit ay sapagkat pinapagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap na masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsaka. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. So, lalabas yung mga apostate sa dulong panahon. Amen ba? Lalabas yung mga apostate sa huling panahon. No? Na makikita kung totoo ba nilang tinanggap ang Panginoong Jesus. Makikita yun sa kanilang gawa. Makikita yun sa kanilang bunga. Makikita yun sa kanilang bunga. You will know them by their fruits. Kaya, tingnan natin sa next slide. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Tunay tayo naging bahagi ng pagpapala ni Jesus kung mula una hanggang dulo ay pinapanghawakan natin yung ating pananampalataya. Amen? Tingnan natin sa Tagalog para mas malinaw. 3 verse 14. Yan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating pinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Yun po ang kailangang gawin. So, ito po ang babala sa pagtalikod sa pananampalataya. Kung gaano tayo kasigasig noong umpisa, ganun din dapat hanggang huli. Unless otherwise, mapatunayan na yung natanim pala sa atin ang tutubo, dawagan, tinikan, walang pakinabang ang Diyos. Sa panghuli, pagpapatuloy sa pagkakasala. Pagpapatuloy sa pagkakasala or willful sinning. Sa Hebreo 10 verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapapagpatawad ng ating mga kasalanan. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Ang tao, ang soul ng tao, binubuo ng 3 bagay. Emotion, will, and ano ba? Mind. Yan. Emotion, will, and mind. So, yung will, ibig sabihin nito, ito yung bahagi ng buhay mo na binigyan ng Diyos ng karapatan na magdesisyon. Free will, no? Kaya pag sinabing willful sinning, ikaw ay sinasadya mong magkasala. Actually, ginugusto mong magkasala at eager kang magkasala. Sa Hebrew chapter 10 verse 26, tignan nga natin yung ano yan, yung New King James niyan. Actually sa akin, kaya ko rin naman tignan dito. 10 verse 26, sabi rito, if we sin willfully, no? If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sins. If we sin willfully. Ayan o. For if we sin willfully. Ngayon, sa 1 Peter chapter 5 verse 2, positive naman to. Sabi rito, a shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly. No? But willingly. Yung willfully and willingly sa Greek, parehas sila. Na ang ibig sabihin ay hekosios. Hekosios. No? Balik tayo sa slide natin. Hekosios, willful sinning. Parehas yan. So, dun sa 1 Peter chapter 5 verse 2, kailangan daw nating pangunahan yung mga tupa, willingly, ibig sabihin hindi ka napipilitan. Masigasig ka dapat na nangunguna sa kanila. Kung i-apply natin siya sa verse sa Hebreo chapter 10 verse 26, ang ibig po sabihin po pala ng willful sinning or pagpapatuloy sa pagkakasala ay ginugusto magkasala. It is in your free will to sin. Willing ka na magkasala, actually eager ka na magkasala. Masaya ka na magkasala. Yan yung ibig sabihin yan. So, mag-ingat po tayo sa willful sinning. Usually, ito yung mga sin of commission na sinasadya nating
gawin. Ang Kristiyano pwede pong magkasala. Kaya nga po nandiyan yung 1 John chapter 1, verse 9. Na ang sinasabi dyan ay ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Kung ating ipapahayag ating mga kasalanan, siya ay tapat banal na tayo papatawarin sa ating mga kasalanan. Pero wag naman po nating sadyaing magkasala. Wag naman po tayong sumaya sa pagkakasala sapagkat, sabi sa 1 John chapter 3, 9-10, ang mga anak ng Diyos ay di na maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala. Kung tayo ay naging mga tunay na anak ng Diyos, hindi na po tayo maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ano to? Word of God, Holy Spirit, Jesus mismo, no? At dahil ang Diyos, ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Pero kung si Satanas yung ama, si Satanas, mula pa ng umpisa, nagkakasala na. Pero kung Diyos, ang atin ng Ama, hindi na tayo maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala. Amen po ba? Punta tayo sa slide natin. Ang mga anak ng Diyos ay namumuhi na sa kasalanan na dati nilang minamahal. Ito po ang ikahuling paalala or babala. Huwag na po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Napakatindi po ng parusa, no? ng danger sa pagpapatuloy sa pagkakasala. As if, sa verse 29 nga, ituloy natin, sa Hebreo chapter 10, 26. Hebreo 10:26. Buong chapter na. Gusto kong tumalon sa verse 29. 10 verse 29. Okay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos? Pag tayo matapos na makareceive ng biyaya sa Panginoon at sadyain pa rin natin na magkasala, para na rin po nating hinahamak ang anak ng Diyos. Lumalapastangan tayo sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumalait sa mapagpalang Espiritu. Napakatindi po ng dadaanan nating pagsubok, ng kinakalaban natin. Sabi nga ni Pastor June, para kang sumusuntok sa kawayan or sumisipa sa kawayan. Verse 30, sapagkat kilala natin nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin nagsabi, hatulan Panginoon ang kanyang bayan. Si Lord ang maghihiganti sa mga tao na ganito na nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya kung tunay, mga mahal ko kapatid, na na-receive natin ang biyaya ng Panginoon, wag na po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Ito po'y walang mabuting maidudulo sa atin. Ang dulo po nito ay kapahamakan. As if sinabi lang natin na, Lord Jesus, hindi sapat yung ginawa mo para iligtas ako sa kasalanan na to. Lord Jesus, hindi sapat yung ginawa mo para i-stop ko na yung pagkakasala ko na ito. Lord Jesus, hindi sapat yung dugo mo para itigil ko na yung pagkakasalang ito. Pero ang katotohanan, mga mahal ko kapatid, habang sumasagana ang biyaya, dapat rin tayo, habang maraming kasalanan, dapat mas sumasagana ang biyaya. Amen? Yun po ang tunay. Sabi po sa Romans chapter 6. Habang sumasagana ang kasalanan, dapat mas sumasagana ang biyaya. Ibig ko po sabihin, sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sapat po ang tinrabaho ng Panginoong Hesus upang tayo tumigil sa pagkakasala. Upang tayo ay huwag tumalikod sa ating pananampalataya sa Kanya at upang tayo ay huwag manawalan ng pananampalataya. Sapat po yan lahat. Tingnan po natin sa next slide. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi sa pagkakasala. Okay lang po, ulitin natin. Basahin natin. Maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito? Nahayag na po ang kanyang salita at alam ko na hindi sapat yung aking na-share sa inyo. Pero mga mahal ko kapatid, magkakaroon lang po kayo ng pakinabang sa mga napakinggan ninyo kung ito ay inyong isa sa puso
kung ito is inyong isa sa buhay. Kung titigilan natin ipagmatigasin ang ating puso at mag-umpisang makinig sa Diyos. Mag-umpisang makinig sa ating mga napakinggan. Huwag po natin maliitin ang kaligtasan dahil po rito namatay ang Panginoong Hesus. Huwag po nating pamatigasin ang ating puso sa pamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Huwag rin po tayong tumalikod sa ating pananampalataya sa halip kung anong ating naumpisahan. Ito'y ating panghawakang matibay hanggang dulo. At finally, huwag po tayong magpatuloy sa pagkakasala. Can we just recommit ourselves to God this time? Kung nakikita natin ang ating puso ay nagmamatigas sa Panginoon, pwede po ba nasabihin, Panginoon, palambutin muli ang aking puso. Buksan mo muli ang aking tainga upang makapakinig sa iyo. Humingi ako ng tawad kung minsan aking minamaliit ang kaligtasang pinagkaloob mo. Ito'y sinasawalang bahala ko, patawad Panginoon. Pwede rin po ba nasabihin na, Panginoon, patawad kung minsan sa aking buhay naisip kong tumalikod sa pananampalataya. At kung madalas ay sinasadya ko ring magkasala. Ito po ang babala ng Panginoon. Let us recommit ourselves to God. Awitin natin sa Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, halan mo, nalulugod ako. Buhay iaalay ko. Iaalay ko. O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, kami naririto, Panginoon. Kami nandirito upang magpuri sa iyo, Panginoon. Mag-worship sa iyo, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo lahat, Panginoon. O Diyos, sa kabanalan mo, kami nalulugod, Panginoon. We worship you, we glorify your name, Panginoon. Dahil dito, iaalay namin ang aming buhay. Iaalay ko, sapagkat ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita, di ka namin bibiguin, Panginoon. Magtatapat sa iyo. Magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Buong puso awitin sa Panginoon. Siya lamang nagtiwala sa atin. Let us recommit ourselves to Him. Diyos, di kita bibiguin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibig. For the last time, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat.
Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. For the last time, magtatapat ako. Buong puso. Tapat. Buong puso natin sabihin sa Panginoon, magtatapat kami sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, ang napakabuti sa amin. Kay buti mo. Magtatapat sa iyo. Kami magtatapat, hindi dahil sa kami tapat, ngunit ikaw ay tapat, Panginoon. Yes. Na kahit sa mga panahon na kami ay hindi naging tapat, ikaw, Panginoon, ay tapat at tumutupad sa iyong mga pangako at tutuparin pa rin ang iyong mga pinangako pa. Kaya sa oras ito, aming Diyos, ang nais po namin makilala ka pa. Ang nais po namin, Panginoon, maglingkod sa iyo. Kaya ang kinin mo po ang tunay na sa iyo, ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, ang aming mga kakayanan, ang aming kayamanan, Panginoon. Ikaw po ang aming tunay na kayamanan. Aming Diyos. Aming Diyos. Aming Diyos. Aming Diyos. Aming Diyos. Makikinig po kami sa iyong mga salita. Makikinig po kami sa iyong mga babala, Panginoon. At mula sa araw na ito, ituturing namin ang kaligtasan ng pinakamahalaga sa aming mga buhay. Amen. This so great salvation na dahil dito namatay ang Panginoong Hesus. Na sa oras ito, ituturing namin ang pananampalataya namin na dalisay, na higit na mahalaga kaysa sa ginto, Panginoon. Ituturing namin, Panginoon, na aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na higit na mahalaga kaysa anumang aming kinahumalingan. Ikaw po ang aming iniibig, Panginoon. Ikaw ang aming kinahumalingan, Panginoon. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming nais, Panginoon. Sabi nga po ni David, ikaw ang kanyang portion sa langit. Yun din po ang aming sasabihin. Sino ang meron kami kundi ikaw lamang, Panginoon? Sa huling panahon, kami babalik at babalik sa iyo. Kami uuwi at uuwi sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo lang po kami magtitiwala. Yes, Lord. Oh God. Hallelujah. Oh God. And this moment, Panginoon, we rededicate ourselves to you, O Diyos, na hindi kami tatalikod. Amen. Kagaya po ng salita ni Pablo, saan pa kami pupunta? Nasa iyong mga salita ng buhay. Amen. Nasa iyong mga salita, nagbibigay ng buhay na walang gan. Kanino pa kami pupunta? Kaya sa oras na to, pagpasensyahan mo na po kami, Panginoon, kung kami matigas ang ulo. Kung kami minsan, Panginoon, ay mga pasaway, O God, pasensya na po, wala na kami ibang pupuntahan kundi ikaw lamang. Yes. Kaya kami babalik at babalik sa iyo. Yes, Lord. Kami hingi ng tawad, kami tatayo pa rin kami, sasamba pa rin kami, Amen. mananalangin pa rin, Yes, Panginoon. Wala Lord. kami ibang pupuntahan. Amen. Kami hindi tatalikod, kami hindi mawawala, Panginoon. If you so desired to be with us, we more so want to be with you, O God. Amen. This is grace, O Amen. God. We thank you. We thank you. We glorify your name. 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 Yes, Jesus. Marami po salamat. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Papuri sa Panginoon. Makaupo na po ang bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited. Come,
Join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.